mapagpalang araw mo sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Lord. Aming Diyos, Lord, kami humingi ng pagsama mo, Panginoon. Na Espiritu, samahan mo kami sa pagbubuhay, pagpapasalamat, Panginoon, Lord God, sa buong araw namin. Lord, samahan mo kami, Panginoon, sa gawain namin ngayon. Lord, maranasan namin yung presensya, maranasan namin ang iyong biyaya, at maranasan namin ang iyong pagpapala, maranasan namin yung kagalangan, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Lord, inadalay namin, Panginoon, yung awitin nito sa iyo, Lord God. Sarap-sarap pa rin sa iyong Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aking kaaway, pilit lang tinatanghayan ang dami. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na na. Tagumpay, may sarap-sarap pa rin sa iyong Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatanghay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na na. Tagumpay ang kailangan lang bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita. Ang sikreto ko kung bakit ako masaya, kailangan lang bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita. Tulad ng isang asal na laging umasayo. Kay sarap-sarap pa rin sa iyong Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aking kaaway, pilit na tinatanghay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na na. Tagumpay ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita. Ang sikreto ko kung bakit ako masaya, kailangan lang ibawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita. Tulad ng isang asal na laging umasayo, kailangan lang ibawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita. Tulad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, kailangan lang ibawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita. Tulad ng isang asal na laging umasayo, na laging umasayo, na laging umasayo, na laging umasayo. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na babad lamang sa presensya mo, Panginoon, Lord God. Lord, yung pananatili, Lord God, sa presensya mo. Pananatili, Panginoon, Lord God, sa piling mo. Pananatili, Lord God, sa yung mga salita, Lord God. Hallelujah, Panginoon, siyang dapat namin gawin sa mga panahong ito, Lord God. At siya yung aming susagot, Panginoon, Lord God, sa lahat ng aming mga kinakaharap, sa aming problema, sa aming mga suliranin, Panginoon, Lord. Yung presensya mo pa lamang, Panginoon, sapat na, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord.
maging mabagong sa amin, Panginoon Lord God. Yung awitin namin ito, yung pagsamba namin, Panginoon Lord, sa mga oras na ito, Lord God. Lord, mapalingon ka namin, O God. Hallelujah, Lord God. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man Karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umamin, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasabi, ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo naman nararapat. Ang tunay na ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, isang Lord, napakabuti mo. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay mo, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man
nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, sa'yo lamang iaalay. Jesus, langit sa'yo, sa'yo lamang iaalay. Jesus. Yes, Lord. Laging sa'yo lamang, Panginoon Lord, ang karapat-dapat, Lord. Masasalamat, Panginoon, luwalhatiin kay Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Purihin ka sa iyong pangalan, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilan, sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Alam namin, Panginoon Lord, na buhay ka sa aming mga buhay. Personally, Panginoon, sa pamilya namin, Panginoon Lord God. At sa bawat pagkilos namin, Panginoon, naranasan ka namin, O God. Lalo-lalo na, Panginoon, sa bansa namin, Panginoon Lord God. Lord, itinila ka rin ako namin, Lord. Yung kalakihan mo, Panginoon, sa bansa namin, Lord. Itinitipira namin, Panginoon, yung pakikibuhay mo, Panginoon, sa bansa namin, Lord. Yung pagkilos mo, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Despite, Panginoon, sa nararanasan ng buong bansa ngayon, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. We speak life, Panginoon Lord God. Covering mo, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, ng iyong mga lingkod, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord. Hallelujah, Panginoon. Papasalamat po pa kami, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon Lord God. Sa lubos mong, Panginoong, kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, maging amo kang bibig namin, Panginoon Lord God. Yung pasasalamat, Panginoon, na kahit anong mangyari, Panginoon Lord, marami mang sitwasyon sa paligid namin, Panginoon Lord. Yung takot, Panginoon, palitan mo ito, Panginoon, ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Nasa puso namin, Panginoon Lord God, sa isip namin, Lord God. Lord, buhay ka, Panginoon. Alam namin buhay ka, Panginoon, at nagpaparanas ka, Panginoon, at alam namin, Panginoon, magpaparanas ka, Panginoon Lord God, sa bansa namin, Panginoon, sa pamilya namin, Panginoon Lord God, sa mga kaibigan namin, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord. Pinaparanas namin, Panginoon Lord God, Lord, sa mga oras na ito, Lord God, ang pagpaparanas mo sa kanila, Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord God. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Pinakataas na pasasalamat, Lord. Pinakataas na pagsamba, O God, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Isang mapagpalang hapon o isang magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid ng JGA Bukal Tansa. At nawa itong recording ko ito ay abutan kayo ng isang masasaya at maliligayang araw sa bawat isa. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Nawa lahat ay malulusog, payapa, malalakas, walang karamdaman, ligtas at protected ng ating Panginoon. Bagamat tayo nasa mga sitwasyon, lalong-lalo na ngayon nasa pandemic tayong lahat, alam ko na tayong lahat ay nasa patnubay at gabay ng banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Di ko na patatagalin, mga kapatid. Nais kong samahan nyo ako, buklatin ang ating banal na Biblia at buksan ang aklat ng unang Juan, 1 John,
chapter 3, verses 13 hanggang 15. Lalaktaw tayo sa 16 hanggang 17 at itutuloy natin ang verse 18. Okay? Babasahin ko muna sa English version at pagkatapos sa Tagalog. Okay. 1 John chapter 3 verse 13 hanggang 15, then verse 18. Sinasabi po dito, "Do not be surprised, my brothers, if the world hates you. We know that we have passed from death to life because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates his brothers is a murderer, and you know that no murderer has no eternal life in him." Verse 18, "Dear children, let me not love with words or tongue, but with action and in truth." Sa Tagalog po, kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Verse 18, "Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa." Hallelujah! Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Praise God. Pansinin po natin sa verse 18, sinabi po sa English, "Dear children, let us not love with words or tongue, but with action and in truth." Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Praise God. Alam niyo mga kapatid, lahat ng tao gustong pinag-uusapan ang patungkol sa pag-ibig. Any season, kahit anong panahon, walang panahon yan. Oras-oras, pag ang pag-ibig ang pinag-uusapan, live, kahit na ang pag-ibig niya ay dry, cold, o hot, anything. Pag love ang pinag-uusapan. Ang pag-ibig ay isang damdamin o saloobin ng isang tao sa isang tao rin o kaya sa isang bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Sa mga Kristiyano, madalas itong pinag-uusapan o tinatalakay ang patungkol sa pag-ibig. Alam natin mga kapatid ang salitang pag-ibig. Unawa natin ito sa iba't ibang uri at sa iba't ibang pamamaraan. Ang tanong, bakit dapat tayong umibig? Hallelujah. Paano ba tayo umibig? At paano natin maipapadama, maipapamalas ang ating pag-ibig sa kapwa, sa ating kapatid o sa tao? Ang isa pang tanong mga kapatid, ang ibang pag-ibig ay talagang ginagawa mo, pinapakita mo, pinapamalas mo? Ito ba ay taus-puso o pakitang tao lamang? Hallelujah. Balik tayo mga kapatid sa ating tinatalakay o pinag-aaralan sa 1 John chapter 3, 13 hanggang 15 o hanggang 18. Pag-usapan natin, talakayin natin kung paano
ang pag-ibig sa gawa o isa sa gawa. Kung ang pananampalataya ay may kalakip na gawa, ayon kay Apostol Santiago sa Aklat ng Santiago chapter 2, 14 hanggang 18, gayon din naman ang sabi ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 3, 18. Sabi nga po, kanina binasa natin, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o ng wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ganda po ng mga salita. Matindi po mga kapatid. Grabe. May pananampalataya ka sa Diyos na kalakip ang gawa. At may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa na may gawa. Hallelujah. Grabe. Sabay, no? Faith and love with works. Ika nga sa English, no? Pananampalataya at pag-ibig isinasagawa o with action. Sa ating pagtatalakay, sa ating pag-aaral, kung paano ang isang pag-ibig o pagmamahal na ito ay may isasagawa o isinasagawa, mga kapatid. Unang puntos, mga kapatid. First pointer. Ang tunay na Kristiyano handang umibig. Praise God, kapatid. Handa ka ba laging umibig sa Diyos, sa iyong kapatid, o sa kapwa? Sino ang tinutukoy ni Apostol Juan sa talata sa 13, sa verse 13, mga kapatid? Pansin niyo po, sabi nga rito, niya sa verse 13, kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan. Sino tinutukoy ni Apostol Juan, mga kapatid? Siyempre, walang iba, kundi tayo mga tunay na Kristiyano. At bakit naman nasasabi ni Apostol Juan, tayo'y kinapupuotan ng mga makamundo o makasanlibutan? Bakit kinapupuotan tayo ng mga makasanlibutan? Yung mga tunay na Kristiyano. Batid natin ng mga kapatid na si Satanas ay palaging nakikipaglaban sa ating Panginoon Hesus, lalo-lalo sa mga kanyang mga hinirang, mga Kristiyano, mga believers, no? Ang makasanlibutan ay ang mga nasa makapangyarihan ni Satanas. Ibig sabihin, ang mga makasanlibutan ay nasa sakop ni Satanas. Ito'y nasa kanyang kapangyarihan. Samantalo tayo mga tunay na Kristiyano ay nasa panig ni Jesucristo. Amen ba, mga kapatid? Kaya tayo mga tunay na Kristiyano, sa ayaw mo o sa hindi, kasali ka sa pakikipagdigma sa malawakan o malaking digmaan espiritual. Hallelujah, mga kapatid. Kaya, kapatid, may mga Kristiyano talagang bumibigay kapag nakikipagbaka espiritual. Marahil, mahina ang kanyang pagkakapit sa Panginoon o di kaya mahina ang sandata na pinaglalaban niya. Ang tatak ng isang Kristiyano o ang tatak ng isang tunay na Kristiyano ay ibig sabihin lumipat na tayo sa spiritual na buhay mula sa spiritual na kamatayan. Diyan nakikita, no? Ika nga, shield na sa atin bilang isang tunay na Kristiyano, yung tayo'y nanggaling sa spiritual death. Ika nga, noong tayo'y unbelievers pa, hindi pa natin lubos na nakikilala, hindi pa natin lubos na tinatanggap ang ating Panginoon sa ating buhay noong mga nakaraan, ika nga, ng panahon na. Pero mula yun ay nung mga panahon na wala pa tayong tamang pananampalataya, tamang pananalig sa ating Panginoon. Bagamat kilala natin ang Panginoon Jesus, pero hindi pa gaanong kalalim
ang ating relasyon sa Kanya. Hindi pa tayo, nagkaroon ng intimacy sa Kanya, tayo spiritually dead. Pero ngayon, dahil sa nakilala na natin siya, tinanggap na natin siya na muluwag sa ating puso bilang ating Panginoong Tagapagligtas, inilipat na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen ba mga kapatid? Yan ang tatak ng isang Kristiyano, tunay Kristiyano na we are now living spiritually internal life. Ika nga, kapiling o kasa-kasa. Bagamat buhay pa tayo, ito pa, pero kasama natin ang ating Panginoon Jesus, ang ating Diyos, at narito tayo para sa Kanya, at narito tayo upang maglingkod, at narito tayo upang paggamit sa Kanya. At dahil ang buhay ni Kristo ay nasa atin, then iibigin din natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. At di lamang sa ating mga kapatid sa Panginoon, sabi nga ng Panginoon Jesus, maging ang ating kapwa. Wala tayong tinatangi, wala tayong sineset aside ng mga kapatid, kundi lahat, lahat ay dapat nating ibigin. Mahirap po yata sabihin natin na meron tayong mga kapatid na itinatangi o iibigin lamang. Pero ang ibang mga kapatid ay hindi masyadong iniibig o minamahal. Meron ba tayong ganung damdamin na may itinatangi kapatid? Siya lamang ang lagi mong gustong kasama. Siya lamang ang lagi mong kachat. Siya lamang ang lagi mong kausap o kakwentuhan o kachikaan. Pero may kapatid ka sa Panginoon na parang hindi mo, parang sabihin natin in a short, hindi mo type. Hindi mo siya gustong maging ka-intimate o kapalagayang loob. Huwag ganun mga kapatid. Kinakailangan natin na lahat ng ating mga kapatid ay mahalin at ibigin na tunay. Ganyan ang dapat damdamin ng isang tunay na Kristiyano. Walang itinatangi, walang sineset aside, walang division. Dito na lang ako, kay kapatid na ito, kay kapatid na ganyan na ayaw ko sa kanya. Gabagamat hindi ka naman nagtatampo sa kanya, pero para bang, ayaw ko sa kanya, dito na lang ako kay kapatid. Okay sila, okay siya. No? Siya hindi okay, pero hindi. Kasi mismo ang Panginoon Jesus, hindi siya naging ganun. Nung siya'y bumaba sa lupa at talagang wala siyang itinatangi, maging ang mga lumapastangan sa kanya, hindi niya pinagsalitaan na masama at hindi siya napuot sa kanila. Silang gumagawa ng mga dahilan para magali o magtampo ang Panginoong Jesus. So dito po sa verse 15, sa talata 15 po, sinabi po roon, babasahin ko muli sa English, anyone who hates his brother is a murderer. Oh, and you know that no murderer has no eternal life in him. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Napakabigat na salita, mga kapatid. No? Natural lang marahil, mga kapatid, natural lang tayo magalit, magtampo, kasi may damdamin din tayong nasasaktan kung may nasasabi sa atin ang ating kapatid na hindi kaaya-aya sa ating puso, sa ating pandinig, pero yung sabi mo, napupuot. Kasi para sa akin, iba po yung galit na damdamin kaysa yung puot na damdamin. Matindi yung puot parang parang matinding sama ng loob pag sinabing puot. Kasi yung galit, maring nadala lang, sinasabi, nagalit ka lang, pero lumilipas yung galit kapag nagkaroon uli ng
magandang pag-uusap, magandang kapatawaran, nagpatawad ang bawat isa, lumilipas ang galit. Pero yung puot, minsan ang puot nananatili yan. Kahit na nagkaroon kayo ng agreement, understanding, nagkapatawaran, pero yung puot sa puso, yung sama ng loob ng isang tao na nasaktan, ang damdamin ay nananatili, pero in a way, hindi niya pa naaalis sa kanyang puso ang galit, ang puot. Kaya yung galit, naging puot. Ika nga, no, sabi nga, kapag napupuot ka pala sa iyong kapatid, you are a murderer. We are a murderer. Mamamatay tao daw tayo kapag napuot tayo sa ating kapatid. Kaya nako, parang hindi yata maganda na malaman natin na pag napuot tayo sa ating kapatid, napuot ang kapatid sa atin, we are murderer. Kahit na hindi physically pinatay mo yung tao, sinaksak mo, sinakal mo, binaril mo, o pinasagasaan mo, hindi sa ganung pagkakataon, pero napuot ka sa kanya. Nagkaroon ka ng matinding sama ng loob sa kanya na hindi mapawi-pawi. Kahit na humingi ka ng tawad, humingi siya ng tawad sa iyo, nagkapatawaran, pero ando doon pa rin ang puot. Nananatili pa rin ang puot. You still considered a murderer. Mamamatay tao. Kaya bilang mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, hallelujah, wala sa ating vocabulary, wala sa ating damdamin ang salitang puot sa bawat isa. Natural lamang kung tayo ay magtampo, natural lamang kung tayo ay magalit. Pero iwasan natin ang ating galit, ang ating damdamin na may sama na loob ay mapunta, ma-divert sa puot. Kasi ito ay hindi maganda sa tingin ng Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos. We will be considered a murderer o mamamatay tao. Gusto niyo ba yan, mga kapatid? O nawa ang lahat magsabi, no. Hallelujah. Dahil dito alam natin na ang may buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. O tinatanggap natin. We are proclaiming ourselves that we have eternal life, mga kapatid. Kaya dapat natin alamin, dapat natin unawain na we have eternal life and therefore we are not a murderer. Yung puot ay wala sa ating damdamin, wala sa ating puso. Hindi ito mananatili at hindi ito papasok magpakailanman dahil we have eternal life because of Jesus. Amen ba, mga kapatid? Pansinin po natin sa aklat ng Mateo, no? Sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 21 to 24, mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsasalita rito at ang nagsasabi, ang nagtuturo patungkol sa puot. Hallelujah. Basahin ko po sa aklat ng Mateo chapter 5, 21 to 24. Sa Tagalog na lang po. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, Jesus said, ang Panginoon nagsasalita rito, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maaala-ala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, nung unang panahon, ang inuutos, huwag kang papatay. At pagka nakapatay, mananagot ka
sa hukuman. You will be sentenced, no? At ngayon, sabi nga niyang ating ngayon, now, sabi ng Panginoon Jesus, Jesus said, ang sino man napuput sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, in the judgment, no? In the judgment, you will be judged, no? Ang humahamak, ito pa, hindi lang napuput, no? Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ano ito yung Sanhedrin? Ito yung mga, noong unang panahon, ito yung mga hukuman ng mga Hudyo. Ihaharap ka sa madla noon para ikaw ay hatulan, no? Kaya hindi lamang napuput pagka hinamak mo ang iyong kapatid. Pag sinabing hinamak mo talaga, parang inalipusta mo siya, parang minaliit mo siya, parang inabak mo siya ng gusto. Hinamak ay mananagot sa Sanhedrin, at ang sinuman magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka. You fool. You're fool. Ulol ka. Ay mapapa sa impyerno. Mapapa sa apoy ng impyerno. Minsan ingatan natin ang mga binibigkas ng ating salita. Kung sakali man tayo minsan nagagalit, nagtatampuhan, nagkakatampuhan, iwasan natin mga ganun salita at talagang magiging natin yan, magiging naku, ewan, hirap magsalita mga kapatid. Kaya sabi nga, kung ikaw ay naghahandog sa Panginoon, kung ikaw ay sasamba, pupunta ka sa church, aatin ka ng service, mag-hallelujah ka, magpe-praise worship ka sa Lord, pero naalaala mo, may kapatid ka na may sama ng loob sa iyo, ikaw na mismo, sabi, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan upang makipagkasundo. Ibig sabihin, iwanan mo muna yung handog. Kung maghahandog ka ng praise and worship to the Lord, at you remember na there is one of your brother or sister na may sama ng loob sa iyo. Siya ang may sama ng loob, hindi ikaw ang may sama. Siya. At naalala mo siguro marahil na kapag joke ka, na kapag biro ka siya na hindi ka tama, o may nasabi kang mali na hindi niya kinatuwa, at dined mo na lang, then, before going to praise and worship, maghandog ka sa Panginoon ng hallelujah, Lord. Then, iwan mo muna. Ibig sabihin, pagpaliban mo muna. Punta mo siya. Makipag-usap mo, hindi siya mag-chat ka sa kanya. Tumawag ka sa kanya. Call mo siya. At makipagkasundo. Have forgiveness. Magpatawaran. Magkasundo at ibalik yung matatamis na samahan, matatamis na damdamin. Yun ang kalooban ng Diyos. Then, saka ka bumalik ng yung handog. Maghandog ka ng praise and worship. Ihandog mo ito sa ating pempe at siguro malulugod. Hindi lang siguro, and I believe, God will glorify. Malululhati ang Panginoon sa ginawa mo. Praise God, hallelujah, Lord. Salamat sa mga ganitong salita na minsan nagbibigay paalala. No? Talaga, ang tunay na Kristiyano ay isinasagawa ang tunay na pag-ibig sa kanyang saloobin. Hindi lamang sa kapatid, maging sa kapwa. Praise God, hallelujah. Hallelujah, Lord. Second pointers tayo mga kapatid. Dadako tayo sa ikalawang puntos. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang sa salita o sa wika ang pag-ibig. Sa papaanong paraan natin maipapamalas o maipapakita o maibibigay ang ating buhay o ang ating pag-ibig para sa ating mga kapatid. Mga kapatid, hindi ba pwede sa paraang may pamalas natin, maibigay natin ang ating tunay na pag-ibig sa ating mga kapatid kung ano ang mahalaga sa ating buhay? Hindi ba natin pwedeng ipamalas, ipadama sa Kanya ang isang bagay na mahalaga sa atin para maipakita natin o maisagawa natin ang pag-ibig natin sa ating kapatid? Kagaya ng halimbawa, mga kapatid,
Ang isang kapatid natin na nalaman mo, kinakapos siya sa pananalapi o sa pinansyal at meron ka naman dyan, ika nga hindi naman sobra o hindi naman makasakali aabutan mo siya, makatulong, nyari nangangailangan siya ng 3,000, meron kang 1,000, kapatid, meron ako ganito, isang ba ka makatulong sa iyo. Parang ganun, hindi naman siguro masasabi natin, sagot ko na lahat yan. Pero kung may tutulong ka, maganda. Kung talagang makaluwag-luwag ka at gusto mong matulungan ng lubos-lubusan at may kulang siya sa kanyang mga bayarin o may kailangan sila sa kanyang pamilya ng 3,000 at maluwag ka, bigyan mo ng 3,000. Sa ganung paraan, mga kapatid, isa yun sa mga paraan para tayo makapagpamalas o maipakita natin ang tunay nating pagmamahal o pag-ibig sa ating kapwa kapatid sa Panginoon upang makikita niya na talagang we are concerned to him or to her. Ika nga, hindi lamang sa salapi, maging ang ating oras o ang ating panahon. Ang ating oras, ang ating panahon ay mahalaga rin yan. Alam ko mga kapatid, marami tayong gawain sa bahay, may trabaho tayo sa kumpanya, nag-aaral tayo, ang halos lahat ng ating oras ay occupied na para sa atin at meron din tayong panahon sa church, gano'n. Pero minsan naisip mo ba mga kapatid, bakit hindi mo naman bigyan ng o paglaanan ng panahon ang iyong kapatid na nangangailangan ng pagkalinga, pagkaunawa o pagdamay, no? Yung time natin, yung panahon natin, no? Yung mabisita mo siya, ma-follow up mo siya, o kumusta, mapunta mo. Kung ngayon nasa pandemic tayo o medical protocol, bakit di mo i-chat, di mo tawagan sa phone para kumustahin, palakasin o makapag-share ka na kahit na Word of God. Ika nga. Ayun alam ko, pagka Word of God ang may share mo, lalakas siya. Hindi ka lang nakapagdulot ng ngiti sa kanyang labi, sa kanyang pisngi, kundi ang puso niya ay gagaan. Kung anuman ang mga problema, suliranin, kabigatan sa kanyang buhay. Yan, isa sa mga paraan para maipakita natin ang wagas natin pag-ibig, pagmamahal sa ating kapwa, kapatid sa Panginoon. Hindi lamang sa panahon, hindi lamang sa oras, maging ang ating knowledge, ang ating dunong. No? Marahil may mga kapatiran tayo na hindi niya maintindihan, nagbasa, nag-devote siya, nagkaroon siya ng devotion, sabi niya, kapatid, bakit hindi ko maintindihan itong nahirapan ako? Unawa mo naman, huwag mong ipagdamot. I-share mo sa kanya yung katotohanan, i-share mo sa kanya, ipaliwanag mo sa kanya yung dunong na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Alam ko mga kapatid, tayong lahat meron na dunong o knowledge, karunungan na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. At marahil may mga kapatiran tayo na mahina pa sa ganoong sitwasyon, kaya ipagkaloob mo ito ng husay at ng may katapatan, mga kapatid. At hindi lang mang sa dunong, yung tulong o anumang klaseng tulong, hindi lamang sa financial, material, yung pag-aasikaso mo sa kanya, yung pagmamalasakit mo, meron kamag-anak siya o mahal niya sa buhay na sumakabilang buhay, damay ka. Makipagdamay ka o kaya makipagdamay ka sa kanya. Parang ipinapasok mo rin ang iyong kalooban sa kanyang puso. Ganun mga kapatid, marami pang iba, maraming klase para maipakita mo, ma-show mo ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa kapwa-kapatiran. Mga kapatid, diyan natin may pagmamalas ang ating pag-ibig, pagmamahal kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Ika nga, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa winiwika, kundi maging sa gawa. No? Love with works. Ika nga, kung ang faith with works, love with works.
May binanggit din nga pala ang Panginoong Hesus tungkol sa pag-ibig sa kapwa. Ika nga, hindi sa kapatid, kasi yung una, sa kapatid, kung napuput ka sa kapatid, yan, ikaw ay haharap sa hukuman. Dito naman, may binabanggit ang Panginoon tungkol sa pag-ibig o pagmamalasakit o pagmamahal sa kapwa. Kung paano ito ipinamalas, di lamang sa isang kapatid, di lamang sa isang hindi kaano-ano, kundi sa kapwa. Kapag sinabing kapwa, di po ba, hindi kayo magkarelasyon, hindi kayo magkaano-ano, hindi siya part ng yung pamilya, ng yung lahi. Kilala mo pero walang relasyon, walang maaaring kaibigan lang o ano man. Ika nga, regularly o masasabi natin, di ka ano-ano, di po ba? Ating buksan at basahin sa aklat ng Lucas, chapter 10, verse 25 hanggang 37. Alam niyo na po ang kasaysayang ito o ang talinghagang ito patungkol sa ang mabuting Samaritano. Ilang beses na po itong ipinangaral, ilang beses na itong na-exhort, pero isa ito sa nagpapakita, isa ito sa malinaw na ipinapamalas, ipinapaunawa ng ating Panginoon kung paano tayo magmalasakit, magmahal sa ating kapwa. Hindi lamang sa kapatiran, sa ating kapwa. Ika nga. Basahin ko po. Aklat ng Lucas, chapter 10, verse 25 hanggang 37. Babasahin ko na lang po. May iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tamang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Hallelujah. Ito niyo po, no? Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Tanong niya kay Jesus Christ, sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit at sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaraan doon ng isang saserdote at pagkakita sa isang taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Tanong ni Jesus sa iskriba, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, ang sagot ng iskriba, ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba, sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka't gayon din ang gawin mo. Hallelujah. No? Pansin niyo po, no? Bagamat mahaba-haba ang salaysay, pero makita niyo po, tinatanong ng iskriba, sino ang aking kapwa? Sabi ng Panginoon Jesus,
yung taong hindi mo kaano-ano pero nahabag ka at tinulungan mo. Kung siya may pangangailangan sa kanyang buhay. No? Hindi ko na uulitin ang mga kwento dahil alam ko na nabasa niyo na to at na alam ko na unawaan niyo yung mga kasaysayan, yung naging kaganapan sa mga oras na yun. Ito isang parang masasabi natin parabola o parable, talinghaga na kwento ng ating Panginoon Hesus. Gayon pa man mga kapatid, sa ating binasa, bali po 4 na karakter po ang inano ng ating Panginoon Hesus. Una yung eskriba. Alam natin na eskriba ay tagapagturo ng kautusan ng mga unang panahon, no? Ng panahon nila, no? Ang ating Panginoon Hesus. Pangalawa, yung saserdote. Ang saserdote sa panahon natin, sila yung mga pari o namumuno sa iglesia o sa isang templo, saserdote. Sila yung tagapanguna, no? Levita. Ikatlong karakter, Levita. Yung Levita, alam natin sila yung mga workers. Sa panahon ngayon, sila yung mga naglilingkod sa templo. Sila yung naglilingkod sa palasyo o doon sa sambahan, no? Sa atin, the workers, mga believers na naglilingkod sa Panginoon, Levita. At yung Samaritano, ay noong unang panahon, alam po natin, ang mga Samaritano ay may malaking hidwaan sa Hudyo, sa Israel, dahil alam ng mga Israelites na ang mga Samaritano ay sumasamba sa Diyos doon sa bundok ng Jeberin, hindi sa Jerusalem, at Diyos-Diyosan ang kanilang mga sinasamba. They are unbeliever, mga abing nila, mga maruruming lahi. Hindi nila kalahi ang mga Samaritans. No? Pero isipin niyo mga kapatid, bakit ginamit ng Panginoon Hesus ang mga taong ito sa kanyang parabola? Isang eskriba, tagapagturo ng kautusan, isang saserdete, pare o namumuno sa templo, Levita, workers ito, mga naglilingkod, at Samaritano isang makasalanan. No? Pero bakit parang ang naging bida po rito ay yung Samaritanong makasalanan, kinamumuyan ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Di nyo ba naisip mga kapatid? Di kaya tayo may naging ganito nung tayo mga kagaya ng Levita o mga saserdote o mga eskriba sa panahon ngayon na tagapagturo ng salita ng Diyos, nangangaral, nag-exhort ng Word of God, pero pagdating mga doon, hindi natin alam kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sabi nga ng Panginoon, sino nagpakita ng pakikakapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Sabi ng eskriba, yung pong nagbigay ng habag, mercy, nahabag. Siyempre, ang isang tao pag nahabag, may kaakibat nito ang pag-ibig o ang pagmamahal. Kaya sabi ng Panginoon, ay, tama sagot mo din, humayo ka, gayon din ang gawin mo. So, marahil itong eskriba nito, wala sa puso niya ang mahabag, wala sa puso niya ang umibig o makikapag-ibig sa kapwa, sa kanyang kapatiran. Kaya sinabi ng talastas ng Panginoon ang puso ng eskribang ito. At gayon din mga saserdote. No? Hindi naman tayo maging judgmental, pero sabi nga, bakit ginamit ng Panginoon ang saserdote? Alam po natin ito sa pagkasalukuyan mga pari, mga namumuno sa iglesia, o sa panahon ngayon, mga leaders, mga pastors, mga Levita, mga naglilingkod, mga workers sa panahon ngayon, mga workers. Pero sila yung mga nakakita, dinaanan yung nangangailangan ng tulong, yung hinarang ng mga tulisan, pero tinignan lamang pagkatapos, nagpatuloy, nilampasan, binaliwala, yung taong nangangailangan tulong. Di kaya ganyan din tayo mga kapatid. Bakit nabanggit ng Panginoong Hesus ang mga karakter ng mga ito? Itong tatlong ito, maliban sa Samaritanong isang makasalanan. Isang
inaalipusta ng mga Hudyo, hindi nila kalahi, pero hindi nila alam ang taong ito, itong Samaritano ito, ang nagdala ng habag, nagbigay ng habag sa kapwa. At di man siguro na isulat, di man siya marahil sinabi ng Panginoon, he was blessed. Mas pinagpala ang Samaritano ito kaysa sa tatlong karakter na ating nabanggit o sa tatlong karakter na nabanggit ng ating Panginoon Jesus sa kanyang salaysay. No? So ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, mga kapatid, ay dapat pala magkasama, magkatuwang. Ibig sabihin, kung ang Diyos lamang ang iniibig mo at di ka marunong umibig o ibigin ang iyong kapatid, ang iyong kapwa, ay walang saysay ang iyong pag-ibig. Sinabi rin po yan ni Apostol Pablo. Pag-ibig ka, meron kang magagawa, pero kung wala kang pag-ibig, para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. No? Kung ang Diyos lamang ang iniibig mo at di ka marunong umibig sa ating kapwa, sa iyong kapatid, wala rin saysay ang ating pag-ibig. So, kinakailangan pala both. You love God. You love your neighbors. You love your brothers. Magkatuwang. Pero siyempre po, mas higit na ibigin natin ang Diyos. Sabi natin, Panginoon, higit natin mahalin ang Diyos. Nararapat na magkatuwang ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa, pero mas higit mong ibigin ang Diyos na buhay. Amen ba, mga kapatid? Kung kayo ang Samaritano, magagawa po natin na yung ginawa niya na magkaroon ng dalang habag o mercy, may pakita sa taong mga nangangailangan kahit di natin kaano-ano yung kapwa, may di lalong-lalo kapag ating mga kapatiran sa Panginoon. Sa tingin niyo ba, mga kapatid, bakit ginamit ng Panginoon Jesus ang Samaritano bilang halimbawa ng habag na may pag-ibig? Praise God. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Ang Panginoon Jesus ay nagbigay ng isang malinaw na halimbawa o larawan ng tunay na pag-ibig na kalakip ang gawa. Hindi sapat na malaman kung ano ang pag-ibig at pinag-uusapan ang patungkol dito sa pag-ibig. Dapat may pamalas natin sa ating buhay, araw-araw sa ating pamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano, ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang sa wika o hindi lamang sa salita. Hallelujah. Love with works. Ika nga, pakita mo ang pag-ibig mo sa iyong kapatid at sa iyong kapwa. At naniniwala ako, mga kapatid, you will glorify the Lord God. Malulugod ang Panginoong Jesus. Malulugod ang Diyos sa iyo. At ang anghel sa kalangitan ay magpapalakpakan, mag-aawitan, magpupuri sa Diyos dahil meron ka nitong taglay mo ang tunay ng pag-ibig sa Diyos, sa kapwa at sa kapatiran. Hallelujah, praise God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you for your words na ibinaba mo sa amin. Lord, at talaga po, Panginoon, napakadakila ng iyong pag-ibig dahil ikaw na mismo, Panginoon, ang nanguna, nagpamalas ng tunay na pag-ibig sa amin nung makita mo kami mapapahamak na dahil sa labis ng iyong pagmamahal, sa labis ng iyong pag-ibig sa amin, O Diyos, ibinigay mo ang iyong kaisang-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. John 3:16. Tunay ang iyong pag-ibig, Panginoon, wagas at magpakailanman. Praise God. Thank you, Lord. Thank you. At maraming salamat po sa pagkakataong ito. Thank you. In the name of Jesus I pray. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. God bless everyone.